Halos nasa 90% na nga pala yung natapos ko dito sa binubuo kong project bike. Halos pang kilo na lang kasi yung itsura nito kaya binenta na lang sa akin ng dating may-ari. Pero dahil trip ko talaga magpapogi ng mga napabayaan na motor, isa nga pala to sa ginawa kong project bike. Ito na nga pala yung day 7 ng pagbubuo ko dito sa nabili kong budget meal na Kawasaki HD3. At kung hindi ka masyadong pamilyar dito, isa nga pala to sa mga legend ng 2-stroke noon. Medyo unti-unti na nga pala nawawala to sa kalsada dahil napalitan na ng mga 4-stroke. Kaya nung nagkaroon ako ng project bike series dito sa video ko, isa tong unit na to sa mga pinagpilian ko. Hindi ako ganun kapanatik dati ng mga gantong motor, lalo yung may tangke dito sa harapan. Pero simula nung nakabuo ako ng TMX, parang ang sarap pala gamitin. Lalo na kapag ikaw mismo yung nagbuo tapos ganito yung itsura, bihira ka na lang kasi talaga makakita nito. Bale, sinimulan ko na nga palang ilagay itong handlebar nito para makita ko na yung itsura dito sa harap. Bale, ito pa nga pala yung stock part nito, pininturahan ko lang tong clamp para mas maging presentable tignan. Tapos nagdagdag lang ako ng konting detalye, white bolts kasi yung nilagay ko ritong mga ball. Hindi nga pala stock yung ginamit ko ritong handlebar, nagpalit na ako ng alloy para tumerno dito sa kulay silver at lalong umangas tignan. Pero kung susumahin mo yung magiging itsura niya, halos all stock lang din naman. At sa mga nagtatanong nga pala kung saan tayo bumili ng pyesa, bali iba-iba nga pala yung kinunan ko niyan, medyo pahirapan kasi humana. Bali kinabit ko na nga pala tong handlebar, tapos nilagay ko na yung dalawang yayabangin bolts dito, yan kasi yung nagsisilbing lock niyan. Medyo alalay lang din sa pagpitik dahil mabilis nga itong bumilog, lalo kapag nasobrahan sa sagad. Kaya nung napwesto ko na ng maayos, yung hindi sobrang taas, saka ko hinigpitan maigi. At marami nga pala sa akin nagtatanong kung nasa magkano nga raw pala yung nagastos ko para mapapogi ulito si Project Lolo Saki. Sa last video nga pala natin sasabihin kung magkano lahat ng nagastos natin dito para magkaroon din ng idea yung mga may planong bumuo nito. Marami na rin kasi nagme-message sa akin na na-inspire daw sila na buhayin yung mga natambak nila na motor. Masaya naman kasi talagang bumuhay, lalo yung mga napabayaan na motor. Yun nga lang talaga, kakailanganin mo rin ng budget kahit papano. At dahil daily concept nga pala yung plano ko rito na halos balik all stock lang, kinabitan ko nga pala to ng side mirror na chrome. Medyo nagtataka lang ako dahil yung salpakan ng side mirror walang thread sa loob, yung pala sagaran pala to hanggang ilalim. Dito ko napagtanto na medyo malaki rin pala pagkakaiba ng mga disenyo ng motor noon lalo sa ngayon. At dahil nakabitan ko na nga pala ng side mirror doon sa kaliwa, syempre papantayin natin. Dito naman tayo maglalagay sa kanan. Sinipat ko na nga pala yung maigi, yung tipong pag nakaupo ka, kitang kita mo yung nasa likod bago ko nilak tong tornilyo. Bumili na nga rin pala ako ng bagong hand grip dahil yung luma parang kusa nang natutunaw sa sobrang tagal nakakabit dito. Nilagyan ko nga pala ng tape yan para hindi umiikot tong hand grip, medyo maluwag kasi sa loob. Tapos bahagya lang po pwersahin hanggang pumasok sa pinakadulo. Hindi ko na nga pala nilagyan ng oil yan dahil kapag napasobrahan, lalo kapag naaarawan, siguradong iikot yan. Kaya nang naikabit ko na nga pala yung magkabilang hand grip, ibinato na nga pala sa akin yung sunod na pyesa na isasalpak natin. Balik kambyuhan nga pala to, tsaka brake pedal, medyo kalawangin na kasi yung luma. Pero naalala ko, bago ko nga pala ikakabit yung kambyuhan, kailangan ma-adjust ko muna tong kadena, medyo mahaba kasi to, kailangan putulan. Nakapasok kasi yung sprocket cover doon sa may kambyuhan, para isang saraduhan na lang, wala na tayong gagawin, dapat maayos na tong kadena. Medyo dumoble trabaho lang ako sa part na to, binaklas ko nga pala yung rear shock para matanggal ko tong mismong kadena. Hindi ko kasi nahanap tong chain cutter kahapon kaya hindi ako nakapagbawas, buti ngayon nagpakita na. Bali halos 3 nga lang pala yung babaklasin ko rito para saktong-sakto lang yung haba. Sagad na kasi yung gulong sa swing arm pero nakalaylay pa kaya kailangan talagang bawasan. Kaya kinabit ko na nga pala yung clip lock tapos gumamit ako ng plies para maiurong, saka ako tinespit kung sakto lang ba. Buti na lang walang labis tsaka walang kulang, saktong-sakto lang yung pagbabawas natin kanina. Kaya kinabit ko na nga pala ulit tong gulong dito, pati yung ehe isinalpak ko na tsaka yung mga chain adjuster. Tapos konting paikot lang kung walang pilipit, buti okay na. Kaya pwede na ulit ikabit yung engine sprocket cover para may sarado na natin to ng tuluyan. Bali pinasok ko nga pala yung ehe ng kambyuhan dito sa ilalim tsaka ako sinagad papasok. Inorderan ko nga pala to ng white bolts para dito sa crankcase. Ang problema, ngayon ko lang nakita, kinancel pala. Medyo mas lilinis sanang tignan kaya lang no choice para matapos na rin natin to. Buti na lang wala masyadong kalawang ton luma kaya presentable pa rin tignan. At ito na nga pala in-unbox natin kanina na kambyuhan, medyo nagka-problema lang ako rito. Medyo malayo kasi yung paling ng tapakan kaya binen ko muna bago ko isinalpak. Kaya nung nailapat ko na nga palang maigi, saka ko nga pala nilagay yung lock dito sa ilalim, hinigpitan ko na rin maigi. Binato na nga rin pala sa akin yung sunod na pyesa na ikakabit natin. Bali ito nga pala yung driver's footrest na goma. Kaya nung natanggal ko na nga pala sa packaging, isinalpak ko na rin. Ang problema lang, kahit anong pwersa ko, ayaw talagang pumasok. Medyo maliit kasi yung butas ng nabili ko pero pang HD3 talaga to. Kaya para hindi nga pala maubos yung lakas ko kakapwersa, pinahirap
pinahiran ko na lang ng konting oil para isang pasok lang, siguradong sasagad. Hindi kasi talagang pwede puro pwersa lang, minsan kailangan gamitan mo talaga ng diskarte, lalo sa pagbubuo ng motor. At makalipas ang ilang oras na paggagawa, bale ito na nga pala yung naging resulta ng mga kinabit natin kanina. Hindi pa to tapos pero pogi rin naging itsura. Mag-update muna nga pala tayo dun sa giveaway natin na Yamaha Mio Sporty dahil ngayong araw na nga pala tayo pipili ng bagong magiging amo nito. So sa mga nag-send sa akin ng mga info nila, sa mga nag-send kung bakit sila yung karapat dapat na manalo ng Mio Sporty, kung sakaling hindi ko kayo mapili, abang kayo sa next month dahil gagawin na natin dalawang motor tsaka parts yung ipamimigay natin para kahit papano mas maraming makinabang. So yung magiging cut-off nga pala natin ngayon ay exactly 11 PM ngayong August 31. So lahat ng nakapag-send ng details, lahat ng nakapag-download tsaka nakapag-register dito sa game, alas 11 pipili na ako nung magiging bagong amo niyan. Tapos siguro by next month or first week ng September, ide-deliver ko na rin sa bagong may-ari. Siyempre, ibablog din natin yan. Kaya sa mga nag-download tsaka nag-register dito sa game app, salamat sa inyo. And kung gusto nyo humabol, meron pa naman kayo ilang oras. So, ang gagawin nyo lang ay i-click nyo lang tong download link na nandito sa may comment section. So, yun, ito nga pala yung sinasabi ko sa inyo kanina na game na dapat i-download nyo at mag-register kayo para magkaroon kayo ng chance manalo ng Mio Sporty mamayang August 31, 11 PM na yung cut-off natin. So ang gagawin nyo lang ay i-download nyo lang tong game na to, nandiyan na sa comment section yung download link, and then kapag na-download nyo na, syempre install nyo na rin. And ito na yung pinaka-itsura ng game, i-click nyo lang tong register kung bago lang kayo dito. So basic details na kailangan nila rito, lagay nyo lang yung contact number nyo, tapos password, tsaka yung OTP na isesend sa inyo. And then kapag successful na dyan, i-click nyo na tong login. Ayan. So since may account na ako, kaya may nakasave na dyan. So bago ko sa inyo tulungan ipakita sa inyo tong game, ito po ay libangan lang mga sir ha. Kung meron kayong mga pabarya-barya sa GCash, yan, pwede kayong maglaro rito. Tapos kung ayaw nyo naman maglaro at the same time gusto nyo kumita ng pera, pwede kayong maging agent dito. Ayan, click nyo lang tong Be Our Agent, and then click nyo tong referral, i-copy nyo lang tong link na to, and then i-share nyo sa mga tropa nyo or sa mga kaibigan nyo na naghahanap ng paglilibangan. Alright? So sa mga magtatanong na kung paano kayo makakapaglagay dito ng pabarya-baryang pera nyo, ayan, click nyo lang tong wallet. Tapos pili kayo kung 100, 200 or 500 pesos, depende sa inyo yan. And then kung sakali naman na pumaldo na kayo, syempre kapag tumama kayo or malaki na yung panalo nyo, i-click mo na tong withdraw, and pinakamaganda dyan. Tapos ilagay mo lang kung magkano yung gusto mong i-withdraw. Let's say tumama ka na ng 1.5, i-out mo na syempre para hindi mabawi. Tapos sample game na meron dito sa Aurora game, itong Dragon versus Tiger. Ito yung madalas ko nilalaro kasi madali lang tumama rito eh. Yan, quick start. Ayan, hindi natin inabot yung first round. Kailangan pa itong matapos bago tayo makataya. So basic lang naman to. Pili lang kayo dito kung magkano itataya nyo. 5 pesos, 10 pesos, 20, 50, 100, or 500. Since libangan ko lang talaga to, barya lang talaga ako magtaya. Ito 10 piso. Taya tayo dito sa Tiger. So kung ano yung mas mataas na baraha dito sa dalawa, yun yung magiging panalo. So napaka basic lang talaga laruin yan. Ay, nagtatayaan na sila. Sa atin barya lang kasi tamang libangan lang tayo. King tsaka 4, mas mataas na baraha yung king, kaya yun yung panalo. So pag nanalo kayo automatic, dito nyo makikita yan, dagdag sa gold coins nyo. So ganun lang ka-basic maglaro nito. Ulitin ko mga sir, ito libangan lang to, yung mga kaipon-ipunan nyo na pera, wag nyo nang ilalagay rito, right? So ito nga, mag-update muna tayo ng nagawa natin ngayong araw para dito kay Project Lolo Saki. So ito na nga pala, dahil maraming nag-aantay sa magiging resulta nito. Siguro almost nasa 90% na tayo ng mga pesang ikakabit natin dito. Ayan, ilagay na nga pala natin tong gas tank, pero pinatong ko lang to. Naka-repaint nga pala to ng candy red, pati itong side cover. Tapos yung kambyuhan niya or tong shift pedal, ikinabit ko na rin. So pati nga pala to kadena, binawasan na rin natin kanina para hindi siya masyadong nakalawlaw. So ang kulang na lang dito, itong upuan, yung tapalodo, tsaka mga signal light. Siguro bukas, ipa-final video na natin to para sa mga nag-aantay na magiging itsura nito sa final looks niya. Kita-kits tayo bukas sa susunod na episode or sa last episode. Yun lang, ride safe. Alright.